Mayong buntag, Jensan! Ang ngayon ka sa tanang pasalamat ug mga pagdaig, amahan nga langiton sa tanang pagkamaayo nga imong gihimo kanamo. Karong adlaw sa bag-ong kinabuhi, bag-ong adlaw, bag-ong kalipay, ug bag-ong paglaom. Karong adlaw among isalig kanimo ang tanan mo mga buluhaton, ug nagtuo kami, na kung nimo kaming ubanan, magmalampuson kami. Mga kabrigada, adlaw ng sab nga Lunes, Pizza 14, tuig 2022. Kini si kabrigada, Val Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada, hinauton ta nga nata sa kapiskay sa panglawas ug puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkanayang porma ug hagwa sa pagsuway nga atong masugat matag adlaw ug di ta malimot sa pagpasalamat sa kahitasan sa tanang grasya nga iyang ipaambit kanato makita ug dili makita. Labaw sa tanan atong hangpon ang diwa sa panaghiusa ug gugma. Kini si Adonis sa Betco Presilias, kami ang inyong masaligan pinaagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag impormasyon. Mga kabrigada, usa ka oras, alas 5 ngadto alas 6 sa buntag. Ato na mo kaninyo ang mga balitang humahataw. May buntag, Brigada Adonis. May buntag, Brigadang Val, nya karong adlaw o sa unang adlaw sa semana. Headlines karong buntaga. Flood bakla sa Kumilik, gipahulong. Samtang kabrigadahan Jensan na nagpaabot og atabang sa paghuman sa basketball court sa Barangay Bawing. Himuanan og bomba na diskubrihan sa Joint Task Force Central sa Maguindanao. Og negosyante gipusil patay at tubangan siyang apo sulod sa ilang panimalay. Kampanya batok illegal nga droga, gipakusgan pa. Ang mga headlines. Grabe kasubo karon ang nabati sa pamilya ilabina sa asawa sa biktima sa pagpamusil sa dakbayan sa Milabay nga adlaw. Sa kinigisulod sa suspek ang biktima nga si Jimmy Kagabhion, 45 anyos, residente sa Silway Fatima, Barangay Dadyangas West ning dakbayan. Kaugalingon nining kwarto saysay sa asawa nining si Rosalinda nga human sa ilang panihapon misulod sa ilahang kwarto ang bana kauban ng apo nini nga 2 anyos. Nakuratan kini nga dunay usa ka lalaki nga nakakalo og itom, nakamas og blue, nakachinilas, nakasuot og short og t-shirt. Padayon pa o payaton og murino ang misulod sa ilahang balay og nangutan na kung asa ang biktima. Sulod da ang nahitabo na una, isulod tong ganman. Tapos ningon nga asa imuhang bana. Wala po ko nitingog, kaya binako 15 lang. Sus kay pag bunot naman sa armas diri sa iyahang likod. Tapos ato pagkuan, pag niduol siya sa akong partner, na ay batang gamay, wag siya pakialam. Tira lang siya. Tira mo ito giwahin sa akong partner. Pagwahin niya akong apo, tong batang nga babae, ihang gipa. Murag ipagawas niya ba para musukol siya. Una-una nga bala, wala gyud naigo. Pagkay kaduha, natapsingan iyang kamot. Pagkay katulo, wala gyapon. Pagkay kaupat, kay nangalagpot na lagi bisang asa, wala gyapon. Pagkay kalima, nadughan na gyud siya. Diri, dughan niya naigo. Pagkakalima, diri nas, tangkugo. Bali, 7 lagi, diri siya gibanatan sa likod sa iyang tangkugo. Maurag ito ang nakuan sa iyaha, nga igo. Wagay ko kabalo ma'am kung sa rason anak kaya anong naingana man na nga wala man ta na sa kalaban. Sa pagkakilala mo sa iya isip sa kabanan mo. Butan man siya mo alalay man siya sa mo maskin ibutang na to maskin makainom siya okay raman sa kuha kay basta tulog lag balik ana maskin awayo mi pero natural lang gyud maglalis kadali. Pero okay raman pagkaugma maning kamot nang yapon siya nga iya lang makapalit pagkaon para sa mua. Sa isa kadlaw katulo, mawala akong ginapangkuan. Pero nganong kuan ako ba, nganong nabuhat yun sa ganman, dapat agunaw na po nung ta siya, kung nganong naingana man, nga wala man misala sa ilaha. Kung sa misala na mo, kung na misala siya, dapat yato ang taniya, nga unsa man, ani, aton kuanon, unsa misala na, parigluhon na to. Wala man, diretso ra magsulod sa mong sulod. Morto. Kuratan usab magsilingan ini nga si Marilyn Fuentes. Tungod wala matud pay libog pagkatao ang biktima og matinabangon usab kini. Sa tao, kung may kagtabang siya, tagang kanya tabang. Yan po na problema. Ang po sa iya, tabangan po kaniya. Wala to'y problema eh. Butan to siya.
Siguro usab sa chairman sa Purok Silway Fatima, kamayo man nga tao aga biktima ug wala usab gini record sa Purok. Nga si Jimmy kagabion, wala ko'y makwandi kaya ako man ang Purok chairman. Wala ko'y nakita diri nga may manakaaway na siya diri Purok. Pero sa ko lang gyud na siya is nakita na ko siyang pagkatao is sugarol lang gyud siya. Sugarol siya. Kapanagin karon aga investigasyon sa kapulisan ang motibo sa pagpatay sa maong biktima. Apan nakapokus karon matud pa ang investigasyon sa negosyo ni nga Squid Ink kun ata. Ang direksyon ng ating investigation is naka-align doon sa business conflicts between his mga partners niya kining about sa Squid Ink. Commonly we call this as ata, no? Ata in Visayan dialect. So, dyan po nakapokus ang malalimang investigasyon natin ngayon regarding sa pagkamatay nitong ating biktima ngayon. Sa pagkakaroon pa doon na sila person of interest o nagapadayon pa ang ilang hot pursuit operation. Patok nini. Sa ngayon, ang pinaka-latest update natin is mayroon na tayong persons of interest, no? In relation doon sa pagkamatay nitong ating biktima. In which, as of now, I could not yet divulge his identity dahil nga ito ay atin pang pinapollow up. Hostisya karon ang ipangita sa kabanay sa biktima. Ang akong ginahangyo lang nga mataga-hustisya ang akong bana. Kung unsa man ang inyong matabang sa kuha, tagtabangan ko ninyo nga makita itong nagpusil sa kuwang partner. Mao lang na akong ginapangayo. Dagan salamat. Nadiskubrihan sa Joint Task Force Central kon GTFC ang himuanan o improvised explosive device kon IED o nakuha dito ang bomba o uban pang mga armas sa barangay Pagatin sa Ripside na Mustafa, Maguindanao. Sigon sa commander sa GTFC o 6th Infantry Division Commander Major General Joby Max Uy, ang nasangpit nga himuanan og eksplosibo nga gituuhan nga gina-operate sa Imir sa Daula Islamia Toraifi Group o pinaagi sa ustad sa Ismail Abdul Malik. Lakip sa mga nakalap ang mga gamit sa paggama o pagpabusikan ang 12 ka container nga type IEDs, plastic cups, mga gramo sa ammunition nitrate, black powder, sulfur powder, 9 volts battery, anti-personnel claymore mine, bala sa RPG o 40mm hit, laboratory test glasses, electric wires, improvised switch, cartridge shield o 57RR o usa ka remote control. Tungod ini gibutyag ni Major General Uy nga mas magpahugot pa nila o pahugtan pa nila ang ilang mga lakang aron masuta ang mga grupo og dili mahun og dali kini nga mahunong o mabungkag ang ilang kalihukan. Padayon ta sa ito paghatod sa mga balita, mga kabrigada nga mabasa niyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Padayon po sa pagpainit sa imong tiyan pinagi sa pag-inom sa itong Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mihatag na og kamanduan ang Supreme Court sa kumilik sa pagpahunong sa pagbaklas sa mga campaign materials nga nakabutang sa mga pribado nga mga lugar kon propiedad samtang ginahusay pa ang kaso niini. Matud pa ni Attorney G. Hirada, ang Provincial Election Supervisor sa kumilik sa Rangani, nga padayon pa sa gihapon ang ilang ginabuhat nga pagbaklas sa mga campaign materials nga wala pa nakabutang sa common posters area sa mga barangay. So until such time na mai-resolve po ng Commission or ng Supreme Court finally, then that will be our final direction. Anyway, ang atin naman na regional office previously
And ang provincial office actually is nag-implement naman ng pagbabaklas more on the public na mga places. So yung mga wala sa authorized common quarter area sa public places, yun ang ating inuna na mga binaklas. Nakatutok ang ahensya sa pagpahigayon nga training sa mga magtutudlo nga apil sa electoral board sa umaabot nga national and local election. Yes, so we have already started. First, we have trained the technicians involved. Tapos na tayo sa technicians, and now we are on third week na ng aming training for the teachers na nag-umpisa noong March 2 and will end sa 24. 1,100 ka mga magtutudlo ang miapil o magpailaom sa training sa kung paunsa paggamit sa voting machine. Karong adlaw ang mga magtutudlo sa munisipalidad sa Glan ang magpailaom sa training nga gipahigayon sa usa ka pribadong hotel sa siyudad sa Jensan nga sundan sa Malungon, Alabel ug Malapatan. Alas 5:15 na ug kini nga oras atod kaninyo sa Maksan Kapsul walang atrasan. Gipahayag sa Land Transportation Office kon LTO 12 ang ginabuhat lang niini ang ilang trabaho sa pagpanakop og mga sakyanan og motorsiklo nga kulang sa mga dokumento. Matod pa kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga nga wala kini ginapadigan sa pagpatuman sa balaod. Dugang paniini nga naghatag usab sila og konsiderasyon labi na kung ang sakyanan nga walay dokumento pagagabiton higayon sa emerhensiya. Mao nga panawagan niini ngadto sa mga mobiyahe nga kung mobiyahe kinahanglan nga siguroon nga makumplito ang mga dokumento sa sakyanan lakip na ang driver's license aron dili madilatar ang lakaw. Pagklaro usab niini nga kini kabahin lamang sa mandato sa gobyerno sa ilaha aron nga mamonitor nga adunay igong dokumento kun ang mga papilis ang mga biyahero. Mao kini ang hangyo. Una nga ako ang hangyo lang pod nanta sa tanang taga-staff sa Dikahom nga sabto nilang akong sitwasyon. Dili lang pud ko kanang sa maning kuana nga nang pangayoon nung tanako ang kuang nabayad nga 4 ka bulan nga monthly equity. Kay wa naman ko ka uyon sa ilang tumaagi. Kay usab-usab man ang ilahang patakaran. Nobyembre 14 sa miaging tuig nagdesisyon kini nga mag-purchase og balay tungod nang yawat na lang sab aron makahatag og nindot nga kahimtang sa iyang asawa. Maog sa kaparehas nga bulan mihatag dayon kini nga reservation fee og bulan sa Oktubre mihatag kining advance payment sulod sa 4 ka bulan. Ang balay nga gi-purchase ni Buboy gikinahanglan niyang bayaran sulod sa 25 ka tuig. Ngano ni monthly rate nga 3,600. Apan human ang duha ka bulan gipangayuan kining dugang bayad nga 33,000 sa usa ka ahente sa maong housing aron matud pa mugamay ang monthly sa iyahang gi-purchase nga balay. Maong nagdesisyon na lang kini nga dili na lang mo padayon. Ako ang kuan yun reklamo sa inyo kani yun nga gipangayuan ko ganing 33 key haron lang mag-list ang akong bayranan sa Pag-ibig. Pero kanang 33K, wala na mabanggit sa orientasyon. Na abot ang February 4, gitawagan ko sa akong ahente. Ni Didiman sila nga kailangan ko undaspat kong mababayad og kining 33K. No, itong nakuratan ko na nga kaning kantidara kay asa man taong ko mangita na nga kung saragod ako ang trabaho security guard lang niya nag-aabang pa kog balay. Dapat pagkihinabi sa usa ka mga personahe sa maong housing sigunini nga ang balay nga gi-purchase ni Boboy adunay load difference tungod apil ang pag-purchase sa mga nagmahal ang presyo tungod sa nag-upgrade sa maong housing.
Yang napili na ay loan difference yang napili nga unit. Explain naman na siya sa iyahang dapat manggod 483 ang loanable amount. Pero 450 ra manggod ang approve sa unit. Mo to i-cash niya ang excess nga 33. November mi nagsugod yung pag-increase na mo. Nya na-appeal man siya. Ato nga time, wala pa man to siya na-approve sa pag-ibig. Karon na-approve na sa pag-ibig. Pag-check sa iyang unit kay 450 raman yung loanable amount niya. Nag-increase naman good nitong November. Unya, ano lang siya ipabayaran lang sa iya itong 33. Pwede man siya makahangyo diri. Dugang nini, optional matud pa ang pagbayad ni Buboy og dugang 33K aron ma-less ang iyahang binulan sa bayad gikan sa 3,600 ngadto sa 2,300. Giklaro sa nini nga nakabutang sa kontrata nga gipirmahan ni Buboy nga ang reservation fee og equity non-refundable buot pasabot kung magdesisyon man kini nga dili na mo padayon ang pag-purchase, dili na makuha ang iyahang unang gibayad. Pwede maghatag lang siya back out later. Pero wala na siya makuha kay mauman na ang katunggi ko gipermahan ako makabayad ka ng equity sa DECA, dili na siya pwede ba, non-refundable na siya. Ito reservation, non-refundable yun na siya. Naagyod na siya sa orientation. Oo. Pero ang kwanta na ko sa iya advice, pangita na lang sa siya kung na siya makuha na 33, 2-3 lang yung monthly makaya ra. Bukat na magulang 360 good sa 25 years. Pasabot na mo siya. Sa kaso ni Buboy, wala pa nini nahuman og bayad ang equity. Maong dili na mabalik ang iyahang gibayad. Si alias Buboy disidado na nga dili mo dayon. Mihatag na matud pa kini og back out letter sa maong housing og bisag non-refundable ang iyahang gibayad. Naglaom gyapon kini nga maluoy sa iha ang mga personahe sa maong housing. Muna ako, hangyo lang yun sa ilaha nga. Ibalik lang dito nga ako ang nabayad nga 4 ka bulan nga equity. Mapakiluoy lang ko sa ilaha. Nga mauli lang bisan gamay lang good. Mapasalamaton ang mga residente sa Guardian Hills nga anaa nahimutang sa barangay Bawing sa siyudad sa Jansan sa tabang nga gipaabot ni Brigada Elmer Catulpos, isip mao'y founder sa kabrigadahan Jansan. Gipinturahan, nagmuntar og mga ring ang stage nga kanhi daghan og mga buslot ang mga dingding gipulihan na og mga materialis. Gipabutangan sab kini og linya sa kuryente aron maggamit ang suga nga gikan sab sa kabrigadahan Jansan og dili kompleto kung walay mga bula nga ihatag niini. Nahuman kining tanan sulod lamang sa 4 ka adlaw, pinaagi sa pagtinabagay ang pagpintura sa bleachers o mga residente nga mismo sa Guardian Hills mismo ang nagkabrigadahan. Dili matungkad ang kalipay sa kanhi caretaker sa nga residente sa Guardian Hills sa sulod sa 12 ka tuig nakita niya matud pa ang dakong kabag-uhan niini. Kay nakita na mo kamintanan, nakita na mo nga bag-o, brog na bag-o jud kay tiwangwang man kay walay kuryente, walay suga. Ang board sa basketballan guba. Usab ba unsay kulang na. Pwede matingaan na 12 ka tuig karon pa na tagad. Dugay na matud pa sila nga gisaaran sa ubang mga anaa karon sa gobyerno. Misaad matud pa nga ilisan ang mga materials nga gigamit sa court apan pakyas nila kining matuman. Pag nag-ani diri nga politiko, nag-ingon nga sige lang walay problema kay papayber na mo na. O antod karon wa may nahitabo motong nagduol mi ni Mayor Catulpos, wa man mo balibad sa amo. Unang dako po kay mig pasalamat kay tanan gihimo jud niya. Bag-o pa man siya, wa pa may nahimo niya gani diri sa kwan. Gihimo niya ikan sa pintura, tanan gitauran. Mao nga dako ang ilang kalipay nga sa dihang midangop sa programa nga Kabrigadahan Jansan, wala sila madiskurahi. Salamatan jud namo si kwan Mayor
ana bisan sa iyang pag-anhigapon. Salamat kaayo nga malipayon pod siya. Gidawat po namo siya gyud nga. Gawas sa dinhi paygayon ang mga liga sa basketball dinhi usab ang mga meetings sa ilang mga organisasyon nga mukabat og usa ka libo ka pamilya nga naa sa Guardian Hills o ilang nabati ang kini nga matarong og pagkahanay sa pag-atiman sa maong court. Importante kayo kay tanawa ko ni mga batan-o no alas 4 pa nagjogging-jogging pagkahigayag na sila diri sa tungod tapukanan kay landong asa man kang mitag basketballan ingon ani bisag tanaw nimo ang bawing tanawa to ang kuan ug ito sa kuan nindot ning pagka himo ning kuan meeting usahay man pud meeting pud mi. Ang basketball court sama niini usa lamang kadamgo sa mga residente sa Guardian Hills. Wala sila mawad-an sa uga paglaom nga usa ka adlaw matuman ang dugay na nilang gitunguha karon. Ang basketball court nga wala maatiman sulod sa pipila ka tuig ginadayo na sa mga dili residente sa Guardian Hills. Mga kabrigada, mao kadto ang unang hugna sa ato nga balita. Kini nga balita aton kaninyo sa Maksan Coffee, Max Healthy, Max Sarap ug Maksan Capsule walang atrasan. Standby kay bubalik ra ang Hataw Balita. Aton kaninyo sa Nigari, Patak Mineral. Matag simana sa donasyon nga ginahatag sa mga membro sa programang Kabrigadahan Jensan na gatosan sab ang nakadawat o mga assistance sa kasamtangang sitwasyon nga lisod. Dako gihapon ang pasalamat sa mga natabangan tungod sa pagtinabangay nga padayong gitudlo sa programa. Usa niini ang inahan nga si Melissa. Dunay 7 ka mga anak, usa ka single mom og nag-antos ang 2 anyos nga anak. Niini nga si Jomar sa sakit nga hydrocephalus. Sukad na mugna si Jomar, mao kini ang kahimtang sa inahan. Grabe kasakit sa akong pag-atiman sa akong anak. Ito kayo sa ko kalabandera. Tapos ako lang isa nag-atiman niya. Dili sila makakaya. Madlok na silang ngunit silang manggut. Sulod sa duha ka tuig, giantos ni Melissa ang kalisod sa kahimtang sa anak. Mao nga panahon nga kinahanglanon siya ni Jomar, anaa ang presensya niini bisan pa man dili kini makatulog og sakto. Ilabi na gayod nga usa siya kalabandera. Matag adlaw ginapahatod o ginahatod ang mga labada sa ilang panimalay aron dili kini malayo sa iyang anak. Magabi gikan sa alas 6 tama alas 11 yung matulog siya tapos alas 11 kapin mata na siya tama na buntag din na siya matulog magsige na lang duyan-duyan pagkabuntag magatod akong labadahan maglabada na lang ko atod isa ka wala ko'y tulog-tulog pagkagabi na po. Ang amahan sa kabrigadahan nga si Brigada Elmer Katulpos na nawagan kini sa programa sa tanang dunay kasing-kasing nga mutabang sa mga nanginahanglan o panginahanglanon ni Melissa alang sa iyang anak. Magayo po yung tabang para suporta sa akong anak. Sama niya, mapasalamaton sab sila ni Melanie Agua sa Fernando Alfonso Jr. o Charis Imbong nga nakadawat sa hinabang pinagi sa pagtinabangay sa kabrigadahan members ni nga si Manaha. Ingon man si Brigada Elmer Katulpos, ikaw kabrigada ang tinuod nga bayani. O katong uban nga wala pa nakapamimbro o inaot pa unta. Nga mo apel mo dire sa brigada kay sila mo'y makatag og unsay wala sa atong paginabuhian. Sila mo'y magkatawag sa atong unsay atong ipanginahanglan sa atong pamilya. Sa mga buot pang mutabang kang Melissa alang sa gatas ni ini pang adlaw-adlaw, dili magduha-duha isend pinaagi sa GCash sa Kabrigadahan Jensan nga dunay numero 0919-071-9080. Mamahimong usa ka tubag sa mga pag-ampo ni Melissa ang pagagamiton sa kahitasan aron padayon kita sa pagtabang pinaagi sa gagmayng donasyon alang sa mga nanginahanglan
o padayon kita sa pagdamgo tungod kay kung doon na lamay puso, pagkakaisa, pag-asa, walay imposible. Para manindot ang life mga kabrigada, pagmintinar og inom, maksan tag og kalig-on sa atong immune system. Maksan capsule, walang atrasan. Paghatag og awareness ngadto sa kabataan o ginikanan kalabot sa epekto sa illegal nga druga ang usa sa tumong sa programa nga gilusad sa PDEA 12 nga gitampungan sa kapin sa 60 ka mga college student lakip ang ginikanan. Tumong nini nga mapasabot sa publiko ang mamahimong epekto sa druga dili lang sa panglawas sa mugamit apan komunidad asa kini nagpuyo. Kani siyang activity is part of our demand reduction. Ibig sabihin, nag-aadto ta sa community to explain sa mga tao kung unsa ba ang effect sa illegal na droga sa lawas. At the same time, ano ang pwede mahitabo in case na involved sila sa illegal drug activity. So demand reduction, ibig sabihin, we give information para ma-lessen ang demand sa illegal drug. Kasi ang supply reduction and demand reduction dapat equal na siya, no? So dili pwede nga mang dakuplanta, naapod tayo focus dapat sa pagpababa sa demand sa illegal nga droga so that eventually ang mga nagabaligya or mga naga-supply og illegal drugs dili na mamaligya kay wala na demand sa ilalom. Atod pa ang pagpangdakop sa mga naggamit o mga nagbaligya. Aga ginatutukan karon sa ahensya, usan ini ang pagpaubos sa demand o supply. Kinahanglan matud pa kini aron na ma-maintinar sa 90% nga mga barangay sa Rehiyon 12 ang status nini nga drug cleared barangay na. Dinhi sa syudad sa Jensan gibutyag ni Kat Abad, spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 12, mukabat na sa napulo ka mga barangay ang gideklarang drug cleared nga gilangkuban sa Bula, Cunil, Dajangas East, Ligaya, San Jose, Apirlabay, Batumelong, Heights, Dajangas South o Ulimpog. So ang importance ani is that kailangan i-intensify. And for this year, mauning isa sa mga tutukan nato ang demand reduction campaign, especially nga almost 90% na sa barangays in Region 12 ang cleared. So ibig sabihin magatutok ta sa sustainability activities or how to sustain katong status sa barangay nato as drug cleared. So intensified ang atong campaign, no? Iikutin natin ang buong region. We will focus on the community at the same time sa mga workplace. So drug-free workplace program. Dili lang matod pa problema sa pandemya ang kinahanglan nga tutukan sa gobyerno. Apan ang problema usab sa illegal nga druga sa kasagaran sa mga malambigit ang mga kabataan. Campaign against illegal drug. Kasi nga po parang sa ngayon, the government are shifting their focus on how to combat COVID-19 pandemic and to the extent nakakalimutan natin yung isa din sa mga problema na ay inihain sa atin noon ng ating presidente, which is si President Duterte, na kampanya laban sa illegal na droga. And so, we have come up with this kind of activity so that mapakita din namin na the school is drug-free. Ilabihan ka na kusab kining tabang alang sa mga kabataan sama ni Cesar Rico o Robert Navarro nga mga estudyante sa kolehiyo. Importante masyado ito, ma'am, kasi para malaman namin ang mga bawal dito sa ating komunidad katulad ng ginaturo nila na drugs dahil masama ito sa tao, sa community. Kasi kung gagamit ang isang tao na sa isang community ng drugs, maaaring madamay ang komunidad, masira ang kanilang record, parang matakot ng mga tao na pumunta sa isang community dahil sa isang issue na naisuhan sila na marami ang nagadrugs na malakang. A student naman. A student, ma'am, para in the future, marami na kaming knowledge about sa drugs, sa ano ang itsura niya, kung maging aware ka kung gumagamit ba ang isang tao ng drugs para in the future kami mga law enforcement ganyan para ang mga bawal gud ma'am sa mga drugs, shabu, ay mga marijuana. Yan ang ma'am.
Kini ang panawagan ni spokesperson sa PDEA 12 nga si Kat Abad. Ang amo lang nung let us help each other to sustain the status of our barangays as cleared. And kung naay mga workplace, ginapanawagan po namo kaning mga private sector, kaning mga government workplace na mag-coordinate kung dili man namo maadtuan pa ang ilang community or ilang lugar nga mag-coordinate sa amoa para makakonduct og workplace program sa ilahang lugar. Kini nga programa matod pa dili lang ang sa mga estudyante. Arestado ang duha ka lalaki human kini positibo nga nakuhaan o ginatuohang shabu nga nagkantidad og 16,000 pesos o 162,000 pesos nga kantidad usab sa smuggled nga mga sigarilyo milabayng adlaw sa Purok Sampaguita, Barangay Poblasyon na Presidente Quirino Sultan Kudarat. Ang mga dinakpan nga mga sospek mao sila ni Suharto Rahim 31 anyos og si Datsa Dangan na 25 anyos nga pulos residente sa poblasyon Pagalungan na Maguindanao. Matod pa sa otoridad nga nakadawat sila og impormasyon nga dunay usa ka truck nga dunay unod nga mga smuggled nga mga sigarilyo gikan sa Buluan, Maguindanao padung kini sa Tacorong City. Nagatubang na karon ang mga dinakpan og kalapasan sa RA 10863 kon custom sa Modernization and Traffic Act, Tariff Act of RA 9165 nga nakuhaan sa mga droga. Ipulong sa Department of Agriculture 12 ang mga coffee farmers sa Sultan Kudarat aron na hisgutan. Pipila ka mga lakang aron mapalambo ang ilang mga panginabuhian. Lakip sa paggahisgutan sa panagtigom ang update sa tanan nga mga programa sa DA12 nga ihatag sa mga coffee farmers sa tibuok probinsya sa Sultan Kudarat. Mismong si Regional Executive Director Dennis Apria ang nanguna sa panagpulong aron mahatagan og solusyon ang mga problema sa mga mag-uuma sa kape sa maong probinsya. Kahinumduman nga ang Sultan Kudarat giilang number 1 coffee producer sa tibuok nasud. Ka-single mom nga si Marietta 33 anyos og taga Purok 21 Barangay Fatima ning siyudad karon buwan sa Women's Month nahinumduman niya nga nahimo siya nahimong kaagi sa diha nga experiensyahan niya ang kalisod samtang nagaalima sa duha niya ka mga anak. Kanang magsakit sila, walay-lain madaganan, good. Problema, problema gud ka kung asa ka mangita og ikabayad sa ospital nila, tapos paliton nga tambal sa gawas, labaw nagmakagawas na good. Ya, ikaw lang isa. Oo, ako lang isa. Ang sikreto ni Marietta. Sabayan og pag-ampo, naman ko sa ko ang ginikanan atong nga time nga na ospital ako ang bunso. Sila nang tabang sa ko. Gusto na ko mahuman sila biskan ako lang gud isa nga ako lang isa nga naa sa ilaha. Wala na ko ginafa-fail sa ilaha nga kulang sila. Asa ko is kaning sobra-sobra pa. Kung kumbaga sa ko is bahala ako wala. Basta ang tanan nahatag na ko sa ilaha. Usa lang si Marietta sa mga mitambong sa kapihan o ni ato nakalabayng adlaw sa ginahimong nga kapihan kauban ang partido nga AIM. Nalipay ang mga nahimamat sa mga membro sa partido ang mga katawhan. Alas 4. Nagpunsa man diri alas 4 sayo sa buntagan. Nag-file sa mga bangko. Okay lang, sadya. Nakita na ko mga kandidato sa personal. Wala kinilaing damgo kundili makaangkon og trabaho aron matagbo ang mga panginahanglanon sa mga anak. Makakita ko og maayong trabaho gud para sa akong mga anak. Wala man jud ginikanan nga kanang pabaya sa mga bata. Wala may mawala. Kung imuhang tuuhan, kung naaman, salamat. Pero kung wala, thank you lang gyapon. At least nadungog nato ilahang mga
damgo diri sa Jensen nga moabotay kung sila ang makalingkod. Sa inyong tanan, salamat sa gayon nga kamo nagpabilin sa pamilyang AIM, kamo na sa kabrigadahan Jensen para nga magtinabangay sa kagalingon. Bisan lisod kay gayon, nagi 5 pesos para nga motabang sa to ang isig katao. Kamo ang tinuod nga bayani. Palakpakan natin itong kagalingon. Salamat kayo at kamo ibarog para sa inyong isig katao. Samtang ang mga kaubanan nga mga residente sa maong dapit nagpaambito sab sa ilang damgo. Damgo alang sa pamilya ug damgo alang sa kaayuhan sa syudad nga maghigugmaay. Ang damgo nga makahuman og eskwela kung mga anak. Ang damgo nga Daw nga masinati, mamahimong maayo o dili maayo nga mga kasinatian. Importante nga magpabilin gihapon nga malaumon og positibo sa mga butanga. Libre matud pa ang pagdamgo. Gadi ingon man sa usa ka single mom nga maningkamot o gamas maningkamot pa siya sa mga musunod nga mga tuig o walay mawala sa pagdamgo. Sila ang angayan nga pagatawagon nga mamahimong ehemplo sa pagdamgo kung dunay lamang paghigugmaay o panagio sa wala gayoy imposible. Way problema diha sa pagdamgo Brigadang Val tungod kay importante man ang pagdamgo nato sa matag usaw niya. Kadtong mura na pug natandog ko atong Sabado katong bata bitaw nga igo sa hydrocephalus, no? Nya ang iyang kahimtang ba sa iyang mama ba kanang bitaw nga ang iyang gibati iya gipagawa sa kahanginan nga ang kada sulti murag gikan gid sa kasing-kasing murag ikumot ang lughan ato. Pero may na lang kay naay mga kabrigadahan members nato nga willing nga mutabang sa mga tabangonon. Mga kabrigada ipadayon kana nga ugali nga attitude ang pagtabang kay ikaw panalanginan gyud sa Dios. Ayong buntag sa tanang mga membro sa kabrigadahan sa 26 ka barangay. Sa tanan day manatong membro kanang dunay ginagmay nga mga problema kanang maingog singpura sa una tungod kay gamay pamanta pero karon nagkadaghan na pud ang tabang niya ni hangyo ang aton nga ama ng brigada nga kung kanang 5 usa lang ang imong tabangan ana. Kung sakit sa imong dughan nga mutabang kag tulo kanang 15 tulo imong tabangan, kung magsakit imong dughan pwede ra pod 0.5 at least nakatabang ka. Pero kung gusto kita kalipay luyo sa paghatag na gani uban mohatag og 20 na mohatag og 50 so naarag yun na nato mga kabrigada. Mga kabrigada, atangi ang uban pa nga mga balita sa engkwentro naa sa alas 4 ngadto sa alas 6 sa hapon sundan kini sa Ronda Brigada unya di pwede yan alas 3:30 padong sa alas 4 pagka alas 12 mao gyapon ang Happy Dreams pila ka mga minuto karon mao ang morning hataw. Sa di pa ko kalimot, belated happy birthday ngadto ni umaabot natong konsehal Mike Tanso, birthday niya gahapon. Kanya karon birthday po ron sa Vice President sa tong grupo nila ni sa mga drivers. So Trihub ang Vice President niya. Happy birthday, nakalimot ko sa pangalan mo ni problema karon. Og sa tanang nagsaulog happy birthday. Kini na lamang siya doon sa Betco Presilias manamili tong miingon Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen. Daghang salamat sa mga kabrigada kini si Val Gilaran aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jensen. Og kini gihapon ang Hataw Balita.